Magandang umaga mga bata! Kamusta naman kayo ngayong umaga? Ikinagagalak kong malaman na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo magsimula mga bata, maaari bang iayos ang inyong mga upuan at pakipulot ng mga kalat na nasa inyong upuan? Maaari na kayong umupo ng maayos? Ngayon mga bata, may lumiban ba sa ating klase? Magaling! Dahil walang lumiban, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula ay may mga pamantayan tayo sa loob ng ating klase na kailangan ninyong sundin. Pakibasa mga bata. Narito ang chart sa pag-uugali at ang chart na ito ang magmamasid sa inyong pagganap sa inyong kagrupo. Kung kayo'y nagpapakita ng mabuting asal, pakikipagtulungan sa inyong mga kaklase sa bawat aktibidad na ating gagawin, ay bibigyan ko kayo ng 4 na prutas. Gusto niyo ba yun mga bata? Kung sa ganon ay magsimula na tayo. Ngayon, handa na ba kayo sa ating aktibidad? Kung gayon ay ang dapat niyo lamang gawin mga bata bago tayo magsimula ay pakibasa ng panuto mga bata. Magaling. Go! May dala ako itong isang maliit na kahon. Ito ay naglalaman ng mga bisket na may kasamang tanong. At ang dapat niyo lamang gawin ay ipapasa niyo ito sa bawat ninyong kaklase habang ang musika ay tumutugtog. At kapag naman ito ay huminto, kung sino man ang may hawak ng box na ito, ang siyang bubunot at kumuha ng isang bisket at basahin niya ang tanong at sa emoji na ito mga bata ay tutukuyin ninyo kung ito ba ay tama o ito ba ay mali. Sa smiley face mga bata, ito ang tama at sa malungkot naman ay ito ang mali. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, handa na ba kayo? Magaling! Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon mga bata, kayo ba ay nag-enjoy sa ating aktibidad? Ano ang napansin ninyo sa ating aktibidad ngayong umaga? Kung sa gayon mga bata ay ang ating ginawa ngayon ay may koneksyon sa ating tatalakayin ngayong umaga. Sa puntong ito mga bata ay magkaroon muli tayo ng isang aktibidad o pangkatang gawain. At ang dapat nyo lamang gawin mga bata ay may ipapakita ako rito isang video at ang dapat nyo lamang gawin sa bawat inyong kagrupo ay habang ito ay aking ipa-flash sa screen ay sasagutan ninyo ang mga katanungan na aking ipapaskil rito sa ating pisara. Ito ang mga katanungan sa unang pangkat at ito naman sa pangalawang pangkat. Pangunang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ngayon mga bata, handa na ba kayo? Ngayon mga bata, sa ating mga aktibidad na ating ginawa, may ideya ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong umaga? Magaling! Ang ating tatalakayin ngayong umaga mga bata ay patungkol sa ligtas at responsableng paggamit ng ICT. Pero bago ang lahat ay may hinanda ako itong mga layunin. May hinanda ako itong mga layunin na dapat ninyong makamit sa pagtatapos ng ating klase. Pakibasa mga bata. Naintindihan ba mga bata? Ngayon mga bata, ating balikan ang ating mga aktibidad na ating ginawa kanina. Ngayon mga bata, may ideya ba kayo kung ano ang ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Kung sa ganon ay Tizeya, maaari ka ba pumunta dito sa harap at i-click mo yung arrow dito para ma-next ang ating slide? Magaling! Ang ligtas at responsableng paggamit ng ICT mga bata ay tumutukoy sa mga tamang pamamaraan sa paggamit ng teknolohiya upang maprotektahan ang ating mga sarili at ang ating mga impormasyon na dapat nating mapangalagaan online. Ngayon mga bata, ano ang kahulugan ng ICT? Magaling! Ang ICT mga bata o Information and Communication Technology ay tumutukoy sa mga pamamaraan, kasangkapan at mga teknolohiyang tumutulong sa tao upang makabahagi ng impormasyon,
makahanap ng impormasyon at maitago ito. Ang computer, laptop at iPad TV, cellphone at radio mga bata ay isa sa mga halimbawa sa mga ICT devices. Sa tingin ninyo mga bata, saan dapat natin ito ginagamit? Magaling. Sa tulong ng mga devices nito mga bata, mas napapadali ang ating pag-aaral o paghahanap ng mga impormasyon na nakakatulong sa ating pag-aaral at pakikipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa malayo. At hindi lamang yan mga bata, kundi nakakatulong rin ito sa pagdiskubre ng mga mabagong mga kaalaman. Sa tingin ninyo mga bata, ligtas ba at responsable ang inyong paggamit sa mga kagamitang ito? Kung sa gayon ay bukod sa mga positibong epekto na dala ng teknolohiyang ito, may mga dapat rin tayong kailangang tandaan upang maging ligtas at responsable ang ating paggamit ng ICT. Ngayon mga bata, ano ang unang ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Juraida, maaari ka bang pumunta dito sa harap at i-click mo yung arrow para ma-next ang slide? Magaling. Ang unang, ngayon mga bata, ano ang inyong nakikita sa larawan? Magaling. Ngayon, ano ang unang ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ang unang ligtas at responsableng paggamit ng ICT mga bata ay iwasan ang magdala ng pagkain sa harapan ng computer o laptop. Sa tingin ninyo mga bata, bakit nga ba kailangan nating iwasang magdala ng pagkain sa harapan ng computer o laptop? Magaling. Habang tayo gumagamit nito, habang kumakain, maaaring matapunan ito ng ating kinakain o ating iniinom. At kapag natapunan ito mga bata, lalo na sa ating iniinom, ay posibleng ang ating mga devices ay hindi na gumana at masira. At ang mga cable nito mga bata, maaari rin itong mag-ground. Kaya, dapat na iwasan natin magdala ng pagkain at mga inumin kapag tayo gumagamit ng mga kagamitang ito. Ngayon, ikaw naman Joanne, maaari ka bang pumunta dito sa harap at i-click mo yung arrow upang ma-next ang slide? Salamat. Ngayon mga bata, sa larawang ito, ano ang inyong nakikita? Magaling. Ano naman ang pangalawang ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ang pangalawang ligtas at responsableng paggamit ng ICT ay huwag basta-basta magbukas ng kahit anong links, search engine, forum, or chat na hindi ka nakakasigurado kung ano ito. Sa online mga bata, kayo ba ay nakaranas ng mga ito? Kung saan may natatanggap kayong mga mensahe o text sa inyong cellphone? Magaling. Minsan mga bata, may mga links at mensahe na nakakatawa o nakaka-curious pero dala pala nito isang virus at masasamang impormasyon. At kapag binuksan natin ito na hindi tayo sigurado, pwede tayo malagay sa panganib at masira ang ating mga kagamitan. Kaya, bago natin ito i-open, ay ubuksan mga bata, ay dapat na magtanong tayo sa eksperto o sa ating mga magulang o sa kung sino man ang makasubaybay sa atin. Ngayon naman, Catherine, maaari ka bang pumunta dito sa harapan at i-click mo yung arrow para ma-next ang slide? Salamat. Ngayon mga bata, ano ang inyong nakikita sa larawan? Magaling. Ano ang pangatlong ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ang pangatlong ligtas at responsableng paggamit ng ICT ay iwasang patungan ng kahit na anong gamit o bagay ang ibabaw ng inyong computer o laptop. Kapag pinatungan natin ito ng mabibigat na bagay mga bata, maaaring masira ang screen. Ang
Responsableng paggamit ng ICT mga bata at ligtas ay hindi lamang nangangahulugang maprotektahan ang ating mga sarili, kung hindi, dapat rin nating protektahan ang ating mga kagamitan. Dito sa harap at i-click mo yung arrow para ma-next ang ating slide. Magaling, salamat. Ngayon mga bata, ano ang inyong nakikita sa screen? Magaling, isa itong USB. May ganito ba kayong nakita mga bata? Kung sa ganon ay ang pang-apat na ligtas at responsableng paggamit ng ICT ay bago gamitin ang USB o CD o kahit na ano pa mang bagay na pang-teknolohiya ay siguradong na-scan ito. Ang scan ay parang pag-check kung may sira ba ito bago gamitin. Kapag hindi natin ito ginawa mga bata, pwedeng masira ang ating devices at mawala ang ating mahahalagang files. Kaya gamitin natin ang ICT o mga kagamitang ito sa mas maingat at may respeto. Huwag mag-click kung hindi sigurado at huwag mag-share ng personal na impormasyon. Gamitin ito sa tamang pamamaraan. Ngayon naman mga bata, ano ang inyong nakikita sa larawan? Magaling. Ano ang panlimang paraan sa ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ang panglimang paraan sa ligtas at responsableng paggamit ng ICT ay maglaan lamang ng oras sa paggamit ng gadgets dahil ang sobrang paggamit nito ay nakakaapekto sa ating kalusugan. Ang ICT mga bata ay mahalaga sa ating pag-aaral. Ngunit dapat ninyong tandaan na ang sobrang paggamit nito ay nakakaapekto rin sa ating katawan. Ngayon naman mga bata, ano ang inyong nakikita sa larawan? Magaling. Ano ang pang-anim na ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ang pang-anim na ligtas at responsableng paggamit ng ICT ay gumamit ng password na mahirap mahulaan at palitan ito kung kinakailangan. Huwag ipaalam sa iba ang password sa iyong mga account. Ngayon mga bata, sino ba sa inyo ang may Facebook? Kung sa ganoon mga bata, sa henerasyon natin ngayon mga bata, may mga social media accounts tayo. Kagaya ng aplikasyong Facebook, sino sa inyo ang gumagamit nito? Kung sa ganon mga bata, ay marami na ang nasa scam sa online. Kung kaya't dapat nating tandaan na gumamit ng password na mahirap mahulaan sa iba at huwag ninyo itong ibahagi sa kahit sino sa mga kaibigan nyo maliban na lamang sa inyong mga magulang. Kaya't dapat tayong maging maingat dahil hindi natin alam kung paano nila ito gagamitin. Ngayon, mga bata, ano ang inyong napansin sa larawan? Magaling. Ano naman ang pang-7 at pang-8 ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ang pang-7 at pang-8 ligtas at responsableng paggamit ng ICT ay i-shutdown na maayos ang laptop o computer kung tapos na ito gamitin at huwag basta-basta tumanggap ng anumang dokumento o media file na naglalaman ng malaswang larawan o makasisira ng reputasyon ng iba. Sa pang-7 ligtas at responsableng paggamit ng ICT mga bata ay kapag tapos ka ng gumamit ng computer o laptop, huwag basta-basta isara ang takip o bunutin ang saksakan. Dapat mo itong i-shutdown ng maayos upang hindi masira ang makina at makapagpahinga ito. Mahalagang malaman natin ang mga ligtas at responsableng paggamit ng ICT dahil ito ang susi ng kaligtasan at tamang pakikisalamuha at mas produktibo ang ating paggamit ng mga teknolohiyang ito sa pang-araw-araw. Kapag alam natin kung paano ito gamitin ng tama, ay naiiwasan natin ang mga panganib tulad ng virus, panlilinlang o mga larawang hindi maganda o mensahe. May mga katanungan pa ba kayo mga bata? Kung sa ganon mga bata ay magkaroon tayo muli ng pangkatang gawain.
Sa puntong ito ay ipapangkat ko kayo sa 3 pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat at pangatlong pangkat. At ang dapat nilawang gawin ay gumawa kayo ng poster slogan. Pero bago ang lahat mga bata, pakibasa ng mga panuto. Naintindihan ba mga bata? At sa pagkakataong ito mga bata, ito ang ating criteria mga bata sa pagsasagawa ng inyong mga poster slogan. Sa kalinisan at kaayusan, bibigyan ko kayo ng 5 puntos at sa kaangkupan sa paksa, 5 puntos rin at presentasyon, 5 puntos rin. At dahil nakikita ko na kayo'y tumutulong sa inyong mga kagrupo at hindi ninyo sila pinapabayaan, at nakikita ko rin na may teamwork kayo, ay bibigyan ko kayo ng 4 na prutas sa bawat grupo. Sa unang pangkat ay 4 na prutas, pangalawang pangkat, 4 rin, at sa pangatlong pangkat ay 4 na prutas rin. Ngayon mga bata, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon mga bata, may katanungan pa ba kayo? Kung wala, ay ako ang magtatanong para malaman ko na kayo nga ay nakikinig sa ating talakayan ngayong umaga. Ngayon mga bata, ano ang una at pangalawang ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ano naman ang pangatlo at pang-4 na ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ano naman ang pang-5 at pang-6 na ligtas at responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ano naman ang pang-7 at pang-8 ligtas na responsableng paggamit ng ICT? Magaling. Ngayon mga bata, sa panghuli nating katanungan ay bakit mahalagang malaman natin ang mga ligtas at responsableng paggamit ng ICT sa pang-araw-araw na buhay? Magaling. Mahalagang malaman natin mga bata ang mga ligtas at responsableng paggamit ng ICT lalo na sa pang-araw-araw na buhay dahil ito ang susi sa kaligtasan at tamang pakikisalamuha at mas produktibo ang ating paggamit sa mga teknolohiyang ito. Sa puntong ito mga bata ay magkakaroon tayo ng pasulit. Pagsitayo ang lahat. Paalam mga bata.